Isang putok ng baril, pangyayaring nagbukas ng malalalim na misteryo sa buhay ni Rosalyn Hasela. Lumaki sa nakaririwasang pamilya, kaya naman madaling makuha ni Rosalyn ang lahat ng gusto niya. Isang abogado ang napangasawa ng dalaga, at para sa kanya, ang kahalagahan ng buhay ay nasa mga material na bagay. Ang tingin ko sa sarili ko para bang mataas ako. Pera naman ang naging timbangan ni Rosalyn ng katapatan ng kanyang asawa sa kanya. Alam kong hindi siya nababae. Wala sa isip ko yon kasi ang sweldo niya buong-buo binibigay niya sa akin. At saka namamasyal kami lagi, happy family kami. Ngunit hindi alam ni Rosalyn, ang mga kinikita ng mister sa sideline nito ay napupunta sa kanyang kinakasama. Lalaman ko na yun pala sekretar niya pero never talaga siyang umamin. Gumuho ang mataas na pagtitiwala ni Rosalyn sa asawa. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag. Hindi ko siya hiniwalayan dahil sa pride ko. Kasi alam nila na happy family kami. Yun lang hiningi ko sa asawa ko na kung sabi ko, kung mahal mo ako, maghiwalay na tayo ng higaan. Kasi ang hirap kaya yung ganyan na pagdating mo yung sekretary. O sino ba yun? O ayaw mo ang aminin kung sino yung galing. At tapos magkahalik-halik ka sa akin, lalambing-lambing ka sa akin. Ay, ayoko nung kadiri. Mula noon, hiwalay na kami ng higaan. Masakit talaga ng kalooban ko kasi parang ito na bakit ganito? Ano bang nagagawa ko? Galit na galit talaga ako sa kanya. Galit ako pag makakarinig ng mistress. Lalo ako nagagalit talaga. Ako lang papatayin ko talaga yung ganyan na sa isip ko. Tatagtarin ko na ganoon. Ganun dapat lang. Hanggang sa tuluyan na ngang nawala sa kanya ang kanyang mister. Namatay siya dahil binaril siya. Nang binurol na yung mister ko, siyempre marami nagpuntahan. So, maya-maya nagpapakilala na sa akin sila. Mga ganito, mga condolences, ganyan-ganyan. Tapos, sinabi ako yung sekretary. Sa pagpanaw ng asawa, ay matinding revelasyon ang sumambulat kay Rosalyn. Kasabay ng burol ng mister, ay mas bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Iyak na ako ng iyak kasi yun lang ang iyak sa galit na naghalong galit at awa sa sarili ko. Bagamat inamin ng babae na peke ang naging kasal nila ng mister ni Rosalyn, naging mabigat na dalahin pa rin para sa kanya ang pagtataksil ng mister. At sa pinakaunang pagkakataon, walang ibang tinakbuhan si Rosalyn kundi ang Panginoong Hesus. Hindi na balewala ang pagtangis na ito ni Rosalyn. Naramdaman niya ang dahang-dahang pagbabago sa kanyang sarili. Palang akala ko pag masarap ang tulog ko, peaceful ka na. Okay na. Hindi naman pala. Kinabukasan, ito ka na naman. Malaala mo na naman. So wala palang kapayapaan talaga yung ang buhay ko. Pero nung na-encounter ko ang Panginoon, nandyan pala siya. Yung word na hindi ko makalimutan, I never forsake you, nor I leave you. Yun ang pinaghawakan ko. At ang byuda, pinakamamahal ng Diyos. Yung dalawa na yon. Lord, yan lagi pinaghawakan ko. Kaya yun pala nandoon ang kapayapaan sa Panginoon. Wala sa ibang material na mabagay. Naging daan ang sitwasyong ito upang kilalanin ni Rosalyn ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Mahirap talaga na yung nandito pa yun sa puso mo, yung galit, mahirap yun. Pero nung hiningi ko sa Panginoon yun, na-release ko na yung lahat-lahat, nawala na yun. Pasalamat ako sa Panginoon na naalis na yung galit ko, hatred, lahat yung sa Panginoon. Kasi magkaroon ka ng kapayapaan.